Tahimik ang gabi nang mapansin ni Rico na may kakaiba sa kanyang anino. Sa ilalim ng dilaw na post ng ilaw, hindi sumasabay ang galaw nito sa kanyang mga kilos. Tila ba may sariling isip na parang may lihim na gustong ipahiwatig. Kinabahan siya, subalit inisip na baka pagod lang siya o nagkakamali ng tingin. Ngunit nang sumilip siya sa salamin sa sulok ng silid, wala siyang anino. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang aninong nakatayo sa likod niya. Nakangiti ng malamig at walang buhay. Hindi ito gumagalaw pero ramdam ni Rico ang bigat ng presensya nito, parang isang malamig na hangin na pumipigil sa kanyang paghinga. Biglang nagdilim ang paligid at napako siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw, habang ang anino ay unti-unting lumapit sa kanya. Narinig niyang bumulong ito, tinig na parang galing sa kailaliman ng lupa. Matagal na kitang hinihintay. Napapikit siya sa takot at nang dumilat, wala na siya sa kanyang katawan. Nanatili na lang siyang nakatingin bilang anino ng sarili niyang anyo. Habang ang dating anino niya, ngayon may sariling laman at buhay, ay lumabas ng bahay, pitpit ang bagong mukha at bagong buhay. Sa bawat hakbang nito sa madilim na lansangan, naiwan si Rico, isang aninong pilit sumusunod, ngunit hindi na kailanman makakabalik sa dati niyang anyo.